First Kings, mga kapatid, for our exhortation. First Kings chapter 3, verses 3 to 15. So, atin pong tingnan ang ating pong mga Biblia at basahin ko, tayo po'y mananalangin pagkatapos. Unang Hari sa Tagalog. Kabanata 3, talata 3 hanggang 15. First Kings chapter 3. Okay, basahin ko po. Tingnan po natin. Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and made offerings at the high places. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon used to offer 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask what I shall give you." And Solomon said, "You have shown great and steadfast love to your servant David, my father, because he walked before you in faithfulness, in righteousness, and in uprightness of heart toward you. And you have kept him, or for him, this great and steadfast love, and have given him a son to sit on his throne this day. And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father, although I am but a little child. I do not know how to go out or come in, and your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this, your great people?" Verse 10, "It pleased the Lord that Solomon had asked this. And God said to him, Because you have asked this, and have not asked for yourself long life, or riches, or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right, behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. And if you will walk in my ways, keeping my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days." And Solomon awoke, and behold, it was a dream. Then he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, and offered up burnt offerings and peace offerings, and made a feast for all his servants. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Pagkakataon po muli namin na mapakinggan ang inyong pong salita. At sa tulong po ninyo at biyaya ay amin po itong mailapat sa amin pong mga buhay. Help us, O Lord, to grow in our prayer life. Kung ano po ang dapat naming idalangin sa iyo. At magkaroon po kami ng discernment sa mga bagay na dapat naming idulog sa iyo. Hindi po kung ano ang nakikita naming may pakinabang sa amin, kundi kung ano po ang ikabubuti namin, O Diyos, na nagbubuhat sa iyo. Kaya purihin ka, Ama, at ang inyong pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na instrumento sa paghahayag po nito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so ang ating exhortation is entitled A Prayer for Wisdom. So, concerning our personal prayer life. So, tungkol sa ating buhay pananalangin, ano ba ang madalas nating hinihiling sa Diyos? Baka meron pang humihiling sa atin, Panginoon, sana naman po ay makahiram. O di kaya, Panginoon, sana po ay makuha ko ito. So, meron tayong minimiting isang partikular na bagay, at idinadalangin natin sa Diyos for how many years, di ba? At matyaga pa rin natin ipinapanalangin sa Panginoon, pero hindi natin tinitingnan o hindi tayo sensitibo kung ito ba talaga ay ibibigay sa atin ng Panginoon o hindi. Di ba? So, kailangan po sa prayer life natin, nandun yung ating discernment. Kailangan nandun yung ating pagtukoy kung ito ba ay kalooban ng Panginoon para sa akin. Yan. Baka naman itong hinihiling ko sa Diyos ay baka mas kumbaga fuel ito ng aking greed o ng aking pagkahumaling sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon.
Kaya ito yung ating objective mga kapatid sa ating exhortation. So to exhibit a prayer life that focuses on the necessary things for our benefit and for the glory of God. So hindi tayo hiling ng hiling sa Diyos na hindi naman importante. Ano? Yung tingin natin ay may pakinabang sa atin, pero hindi naman kalooban ng Panginoon sa atin. Kundi magkaroon tayo ng sensitivity sa mga bagay na dapat nating hilingin sa Panginoon. So nakita po natin sa ating binasa, sa katauhan po ni Hari Solomon, na pinili niya yung mas dapat at ibinigay ng Panginoon sa kanya. Di ba? So ito po yung nakita po natin sa passage. Ano po? So we have what we call a prayer for wisdom. And in some situation po, meron po kasing mga tao na maraming knowledge when it comes sa ibang bagay, but they do not have the application. So maraming, let's say, vocabulary, pero hindi niya ginagamit sa conversation. So, halimbawa, marunong siya magbisaya, pero ayaw niya magbisaya kasi baka mapahiya siya. Baka sabihin, ay, dong. Yan. Di ba? O di kaya marunong siyang mag-Spanish pero ayaw niya mag-Spanish kasi yung mga kasama niya ay mas marami pang alam na lengguwahe. Ano po? So, may mga ganong sitwasyon na hindi natin in-exercise yung alam natin. So, that is the same way na kung saan meron tayong knowledge but without application. So, walang wisdom na may tuturing. And maaari meron ding isang tao na siya ay accurate when it comes sa kanyang belief pagdating sa mga bagay na spiritual, pero pagdating sa kanyang buhay praktikal, siya ay or selfish. So, nakatuon pa rin siya sa kanyang sarili. Kaya, kung maalala po natin sa aklat po ng Santiago, hinaman po ni Santiago ang mga marurunong para sa kanilang sarili na ipakita nila ang kanilang karunungan sa pamamagitan ng kanilang kaugalian. So, show the meekness of wisdom by your good conduct. Sabi po ni James. And lack of wisdom, sabi dito, therefore, in at least one aspect of our lives is a serious matter to be dealt with. So, hindi po pwede na sa isang bahagi ng buhay natin, hindi natin kailangan ng application. Hindi natin kailangan ng wisdom. Laging knowledge lang tayo. So, hindi po tayo parang kuha lang tayo ng kuha. So, gather lang tayo ng information, pero hindi natin na-i-apply yung information na yon. Hindi natin na-exercise yung information na yon. So, it's the same way na kung saan ang isang tao, marami siyang kaalaman, pero wala siyang karunungan. At ang isang individual po, na makikita po natin sa Biblia, sa katauhan po ni Hari Solomon, sa kabila ng kanyang posisyon bilang hari, humiling siya sa Panginoon ng isang kahilingan na mas mainam at mas makabuluhan. Kaya ito po yung ating topic sa gabing ito. Ano po ang kahilingan ni Haring Solomon sa Panginoon sa kabila ng kanyang posisyon? Sa kabila ng kanyang prestige and power, ano po ang kanyang naging kahilingan sa Diyos? Karunungan or wisdom, which is pleasing sa Diyos. At yan din po ang hinihintay ng Panginoon sa atin na hilingin sa Kanya upang hindi tayo maging proud sa ating mga sarili. Na kapag tayo ay Kristiyano na, parang alam na natin lahat. Di ba? May naalaman lang tayong isang malalim na word, parang ang dating sa atin, alam na natin lahat. So hindi ganon. Di ba? Kaya sabi dito, he prayed to the Lord for wisdom and the Lord answered him. So, kung nakita po natin yung passage from verses 6 to 9, so ito po yung kanyang prayer sa Panginoon. At meron po tayong mga key aspect na makikita doon po sa panalangin na nagdala sa kanya sa isang historical mark bilang isang pinakamaimpluwensya, pinakamayaman, at pinakamatalinong hari nung kanyang panahon. So, hindi dahil likas na siya ay matalino o likas na siya ay mayaman, kundi dahil hiniling niya sa Diyos at hindi lang yung hiniling niya sa Diyos ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Meron pang bonus. Di ba? Nakita po natin sa ating passage. May bonus pa na ibinigay ang Panginoon sa kanya. So we have three things na makikita po sa prayer po ni Haring Solomon. So first is his amazement of God's character. So, sa prayer po mga kapatid, makikita po natin yung katangian
na sa isang ligtas. Ito yung kanyang bukang bibig. At ang sabi po dito is his amazement of God's character. So, yung pagkamangha ni Haring Solomon sa katangian ng Diyos. So, kung tingnan po natin yung verse 6, balikan natin. So, sabi po dito, and Solomon said, you have shown great and steadfast love to your servant David, my father, because he walked before you in faithfulness, in righteousness, and in uprightness of heart toward you. So, kung paano ang Diyos ay naging tapat, naging maibigin sa kanyang ama na si Haring David. So, ito yung una niyang bungad sa kanyang panalangin. Siya'y nagbalik tanaw kung sino ang Diyos sa buhay ng kanyang ama at kung sino ang Diyos para sa kanyang bayan sa Israel. So, meron siyang recollection sa kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Sa kanyang bayan. So, his amazement of the character of God. So, that's why, ang sabi niya is, you have shown great and steadfast love. So, kanyang inalala ang steadfast love o yung pag-ibig na hindi nagmamaliw ng Diyos para sa kanyang ama na si Haring David. So the steadfast love beyond his personal experience of the Lord's greatness. So hindi lang ang kanyang pinakabungad sa panalangin is yung personal niyang karanasan sa kabutihan ng Diyos, kundi lumampas siya. At yung paglampas niya is going back sa nakaraan, kung sino ang Diyos sa buhay ng kanyang ama. So, maraming nabasa ni Haring Solomon, yung mga salmo ni Haring David, o maaaring personal na ipinarating sa kanya ni Haring David kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya nung siya'y hari. So, maraming ways kung paano po nakarating kay Haring Solomon ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang ama. Kaya ang sabi niya, you have shown, ipinakita mo, O Diyos, the steadfast love of the Lord. Kaya yung ating isang memory verse lagi, the steadfast love of the Lord never ceases. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. So, kapag sinabi po nating steadfast love is yung kanyang katapatan, loyalty ng Panginoon sa kanyang mga pangako, sa kanyang sarili, sa kanyang tipan. Kaya sabi dito is your steadfast love. Okay? You have shown great and steadfast love to your servant. He walked before you in faithfulness. Lumakad siya sa katapatan, katuwiran, at ng may pusong matuwid. Sabi dito, and you have kept for him this great and steadfast love and have given him a son to sit on his throne this day. So, ito naman yung ating pangalawang punto. Pero bago yan, so this is a memorial, sa ating first point, this is a memorial that is worthy of praise. Ito yung pag-aalaala na nagbibigay ng pagpupuri o karapat-dapat na papurihan. Kaya, as our application, kapag tayo ba'y nananalangin, tayo ba'y puspos ng pagkabangha kung sino ang Diyos? Are you filled with amazement for who God is when you pray? Kasi kung halimbawa, nananalangin tayo pero meron tayong apprehension sa Diyos na ating dinadalanginan, hindi yun panalangin. Hindi yun panalangin ng pananampalataya. You're not praying in faith. Okay? Sabi dito, are you filled with amazement for who God is? Of His steadfast love, of His mercy, of His loving kindness. Every attribute of God na kanyang inihayag sa atin experientially. Kaya, let our prayers filled with a heavenly admiration for God. So, sana sa ating panalangin, nandoon yung ating makalangit na pagkamangha sa Diyos na ating dinadalanginan. So, ito yung road, papunta doon sa kahilingan na mas kalugod-lugod sa Panginoon or mas
dinirinig ng Diyos. So ito po yun. So, kinakailangan na meron po tayong pagkamangha. Kaya hindi po pwede yung panalangin walang emosyon. Hindi yung pwede yung panalangin na puro katotohanan lang, objective lang. Meron ding subjective. Okay? And yung subjective makikita po natin dyan is yung ating tuwa. Yung ating galak sa Diyos na ating kinakausap. Sapagkat ang Diyos na ating kinakausap, hindi lang siya kung sino lamang. Hindi yan katulad ng mga nangangampanya, na kapag kinamayan ka, parang pinapawisan ka ng malamig. O di kaya artista, na kapag nakamayan ka o nakita mo ng personal, ay hindi ka na magkaintindihan. Ito ay Diyos na hari ng lahat. Diyos na ating manlilikha. Kaya, sino tayo para hindi mamangha sa Kanya? Sa tuwing tayo mananalangin sa Kanya. Amen? So first, his is amazement of the character of God. And then, so ituloy natin yung verse 6 na sabi dito, and you have kept for him this great and steadfast love, and have given him a son to sit on his throne. So not only that, number 2, his acknowledgement of God's covenant. So meron pong tipan na nakapaloob sa sinabi pong ito ni Hari Solomon. Siya ho ay tumingin pabalik doon po sa 2 Samuel, Kabanata 7. So tingnan po natin. 2 Samuel chapter 7, verse 12. Okay, ang sabi dito, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. Verse 13, he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So yung verse 13, dalawa yan. Yung una, sabi dito, is, he shall build a house for my name. So ito yung kanyang susunod na hahalili sa kanya, kay Haring David. So ito yung Davidic covenant. So unang sinabi ko dito is yung kanyang anak ang siyang magtatayo ng tahanan para sa kanyang pangalan. At ito nga po ay si Haring Solomon. So, yung fulfillment po ng pagtatayo ng templo. Pero, yung second part ng verse 13 na sabi dito, I will establish the throne of his kingdom forever. So ito naman ay tumuturo sa ating Panginoong Jesus. Messianic. Ito pong second half ng verse 13. Kaya, pag sinabing na Davidic covenant, so merong near future na kung saan yung fulfillment po ng pagtatayo ng templo, so ito yung naganap nung si Hari Solomon po ang naging hari. And doon sa pang hinaharap pa, yun naman po yung paghahari ng Panginoong Jesus. Kaya nga siya ang, sabi nga, siya po yung anak ni David. Sabi po doon sa genealogy. Okay? Kaya, ang sabi po dyan is his acknowledgement of the covenant of God. So the Lord hath given his father David a son to sit on his throne. So ibinigay ng Diyos sa kanya ang isang anak na lalaki na uupo sa kanyang trono. So kung familiar po tayo doon sa buhay ni Haring David, ano pong nangyari? Doon sa naging anak nila ni Bathsheba, namatay. But eventually, pinagkalooban pa rin sila ng isang anak. At yung anak na yon ang magiging successor ni Haring David bilang hari ng Israel. At ito na nga yun si Haring Solomon. At sa plano ng Diyos, itong Haring Solomon ang gagamitin ng Panginoon para maitayo ang templo. Okay? So Solomon looked back at the covenant of God to his father David that he is the one who will build the house for his name. And the Lord appointed him to be a king over his nation. So ang Diyos ang nagtalaga sa kanya para maging hari ng bayang Israel. So hindi siya katulad ni Haring Saul. So 3 lang po siya naging hari doon sa Israel before the division. So Saul, David, and Solomon. Pero si Saul po, Haring Saul, hindi ang Diyos ang nagluklok sa kanya, kundi mga tao. Kasi ang tingin nila kay Saul ay talagang king figure siya. Matipuno, talagang itsurang hari.
Samantalang si Haring David ay hindi siya yung kasing matipuno ni Haring Saul. So siya ay pwedeng payat, ano po? O di kaya ay yung complexion niya ay hindi panghari o pang dugong bughaw. Pero siya ang pinili ng Diyos para maging hari. Ano po? And ang sumunod ay si Haring Solomon. So Solomon did not become proud of his position. He said, sa kanyang panalangin, nasabi niya, verse 7, "And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David, my father." So tinawag niya ang kanyang sarili bilang lingkod, servant. Hindi niya ipinagmalaki sa Panginoon na siya ay hari, kundi isang lingkod. At ang kanyang pagiging hari ay sa kadahilanan po na ang Diyos ang naglagay sa kanya. Ano po? So, that's why the acknowledgement of God's covenant. So, for our application, as called by God to be servants in the present covenant that we are in, so, anong covenant tayo ngayon? New covenant. Diba? So, we're under the new covenant. So, what do you ask for Him first? Ano ang una nating hinihiling sa Diyos ngayong tayo ay nasa ilalim ng kanyang tipan, tinatawag nating new covenant? Ano ang ating unang hinihiling sa Diyos? Promotion sa posisyon natin sa church, mas maraming Bible studies, mas magandang lugar ng pagsamba, a better place for worship. Bakit hindi natin ang unang idalangin sa Diyos ay kagaya ng hiniling ni Haring Solomon, which is wisdom? Kasi kung ipagkaloob sa atin yan, pero wala tayong karunungan, sayang. Ano? Sayang po yung opportunity na may mga taong na-encounter po natin, but because we're lacking in wisdom, hindi natin nagawa yung ating bahagi. Diba? Kaya, James chapter 1 verse 5, "If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives generously to all, without reproach, and it will be given to him." Magkaroon tayo ng damdamin na tingin natin lagi tayo nagkukulang at kailangan natin ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Para sa lahat ng ating gagawin, alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Hindi yung gawa tayo ng gawa na hindi muna natin idinalangin sa Panginoon. Panginoon, ito ba iyong kalooban? Panginoon, kasama ba kita sa ginagawa kong ito o sa paggawa kong ito? Kaya seek wisdom first. Amen? Amen. So this acknowledgement of God's covenant. So ngayon, nasa tipan ho tayo ng new covenant. So panahon ng church. So we ask Him first, for wisdom. So sana karunungan ang una nating idinadalangin sa Panginoon. Hindi yung kung ano yung nakikita natin na tingin natin. Hindi yung tingin ng iba o tingin ng Diyos. Okay? And number 3, His appeal for God's comprehension. Verse 9. So tingnan po muna natin ang verse 7. "And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father, although I am but a little child. I do not know how to go out or come in, and your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude." Verse 9, "Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people." Sa kabila ng kanyang posisyon, tinanggap niya sa kanyang sarili na hindi sapat ang kanyang kaalaman or ang kanyang karunungan para pamahalaan ang bayang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. That's why number 3, His appeal for God's comprehension. So His appeal for an understanding mind implies a humble response to God's revelation of Himself. Dahil ipinahayag ng Panginoon sa kanya kung sino siya, ipinakilala ng Diyos sa kanya personally kung sino siya, sa kabila ng kanyang posisyon, kasalukuyang lugar o lagay na siya ay hari, kinilala pa rin niya
ang Panginoon sa kanyang buhay. Tumugon siya at humiling sa Panginoon para sa karunungan. At ito ay isang tinatawag nating mapagpakumbabang tugon sa kanyang kaalaman kung sino ang Diyos. And his appeal for an understanding mind implies a high view of God's attributes. Mataas na pagtingin sa katangian ng Diyos. Kaya sa paghiling niya, makikita po natin, verse 9, an understanding mind to govern your people that I may discern between good and evil. So, kinilala niya na yung kanyang discernment is hindi, hindi match sa kanyang pagiging hari. Baka magkaroon siya ng clouded na judgment sa darating na panahon. Kaya hiniling niya sa Panginoon na siya ipagkalooban ng karunungan na malaman kung ano ang mabuti at ang masama. Kasi tayo we are vulnerable na isang bagay na hindi pala tama ay magbukang tama sa atin. Di ba? Baka may mga practices tayo na gina-justify lang natin. Pero sa Panginoon, ito ay isang malaking kamalian. Kaya ito yung ating application, mga kapatid. Ano po? Ano ba ang nasa kaisipan natin para tumawag ng karunungan o para humiling ng karunungan? So, what are in your thoughts to call for discernment? Bakit ganito ang naging kahilingan ni Hari Solomon? Bakit siya humihiling sa Diyos ng karunungan? Sapagkat ang nasa isip niya ay kagaya po ng sinabi sa Philippians chapter 4 verse 8. Ano po sabi dito? Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Dahil ang nasa isip ni Hari Solomon ay ang mga bagay na totoo, ang mga bagay na marangal, ang mga bagay na matuwid, dalisay, kaibig-ibig, kapuri-puri. Sabi dito, excellence or excellent and praiseworthy, kapuri-puri. Ito ang nasa isip ni Haring Solomon. That's why he prayed to the Lord for wisdom. Kaya nasa atin pa rin kung ano yung hinihiling natin sa Diyos sa mga oras na ito is kung ano yung lagay ng ating isip o kung ano yung naka-input sa atin. May kinalaman ho yan sa kung ano ang nasa isip natin. Ano po? Kaya, ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Upang tayo po ay umunlad sa ating panalangin. At sa bawat panalangin ho natin, ang hinihiling natin ay ang dapat nating hinihiling sa Diyos. O mas una dapat nating hinihiling sa Panginoon. So we have to discipline our minds. Lagi nating isa puso ang sinabi po ng Roma na magbago na tayo ng ating pag-iisip. Di ba? Renewing your minds so that you may prove, you may understand what the will of the Lord is, what is holy, pleasing sa Panginoon. Amen? Amen. So ito po ang tatlong mahalagang katotohanan para sa ating panalangin. Ang naihihiling natin sa Panginoon ay naaayon sa Kanya. Hindi yung naaayon sa atin. Kasi baka naman nagiging wishful thinking lang yung ating nagiging panalangin sa Diyos. Pero hindi po ito ang nais ng Panginoon sa atin. Umakto tayong tama, mag-isip tayong tama. Sa tuwing tayo po ay mananalangin sa Kanya. For our conclusion, tingnan po natin ang Proverbs chapter 2, verses 1 to 15. Aklat po ng Kawikaan, chapter 2. So we know that the book of Proverbs is sinulat po ni Haring Solomon. At si Haring Solomon po ay sumulat ng 1,005 na awit and 3,000 proverbs.
So, yun yung kung ilan, ano po, ang naisulat niya. So, sabi dito, verse 1, "My son, if you receive my words, and treasure up my commandments with you, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding, yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice and watching over the way of his saints. Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path. For wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will watch over you. Understanding will guard you, delivering you from the way of evil, from men of perverted speech, who forsake the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness, who rejoice in doing evil and delight in the perverseness of evil, men whose paths are crooked or crooked, and who are devious in their ways." Seek wisdom. Ano po? Sa tuwing tayo lalapit sa Panginoon at hindi natin alam kung paano natin i-execute mga bagay na dapat nating gawin sa Panginoon, seek wisdom. Pray for wisdom. Kung hindi tayo nagkarunungan sa Panginoon. Ano po? So, hindi yung kalugdan tayo ng mga tao, kalugdan tayo ng mga tagapakinig sa tuwing tayo po ay magsasalita. Yan ay isang mapanganib na pag-iisip. Kundi ang hilingin natin ay karunungan na nagbubuhat sa Diyos at ang application dito is kapag ito ho ay binigay sa atin ng Panginoon, tayo ho ay mabubuhay ng may kababaang loob at ng may pagkatakot sa Panginoon. Kagaya po ng sinabi kanina, isang memory verse po in Proverbs chapter 9, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ito ang simula ng karunungan. Ang magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot at pagkilala sa ating Panginoon. Kaya muli, mga kapatid, pray for wisdom. Manalangin tayo para sa karunungan sa lahat ng bagay kung saan tayo ilalagay ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa iyong pong kaloob na ibinigay sa amin, Panginoon, upang kami po ay makapamuhay, makapag-isip, at makagalaw kami ng naaayon sa iyo pong kalooban. At hindi rin po ito kung hindi rin po dahil sa iyong karunungan, Panginoon, na ipinagkakaloob sa amin ay hindi po kami magiging aware, Panginoon, kung ang ginagawa ba namin ay tama o mali. Kaya, O Diyos, muli, salamat at patuloy naming dalangin sa iyo ang iyo pong karunungan na ipagkakaloob pa upang makapamuhay pa kami at patuloy kaming sumunod sa iyo. Bagay na inyo pong ninanais na mangyari sa amin, Panginoon. Salamat sa inyo pong pinagkaloob na mensahe sa buhay din po ni Haring Solomon na naging halimbawa para po sa aming lahat. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.